Mahigit 100 sako ng smuggled na Chinese rice ang kinumpiska ng NFA, o National Food Authority, at ng BOC o Bureau of Customs sa Binondo, Maynila. Bahagi raw ito ng paghigpit ng otoridad laban sa peking bigas na posible rin daw inihahalo sa mga smuggled na bigas. May report si Maki Pulido. Sinuyod ng National Food Authority o NFA at Bureau of Customs ang ilang tindahan sa Binondo, Maynila. Bahagi ito ng mas pinaigting na pagbabantay laban sa pagpasok ng peking bigas sa bansa. Napabalita kasing may ibinibentang peke di umanong bigas sa Davao City at ilang lugar sa Metro Manila at Batangas. Sa pag-iikot ng mga otoridad na kumpiska ang mahigit 100 sako ng smuggled na Chinese rice. Wala kasi tayong import permit na inisyo para makapag-angkat sa China. Ang issue namin dito, kung walang import permit, hindi dumaan ng quality check. 60 hanggang 70 piso kada kilo ang presyo ng smuggled na Chinese rice. Ang dalawang grocery store sa Binondo na nahulihan nito na bisto ring walang lisensya para magbenta ng bigas. Babala ng NFA, delikadong bumili ng smuggled na bigas dahil hindi dumadaan sa sanitary check ang mga ito. Hindi lang daw to issue ng smuggling, kundi pati public safety. Ikinababahala ng mga otoridad ang posibilidad na masabayan ito ng pagpuslit ng fake Chinese rice. While we're tackling the issue of alleged fake rice, we're not discounting the possibility na pwedeng locally sourced, pwedeng nanggaling sa labas. Mahirap sabihin pero alam nyo, makakapasok lang yan kung meron nagpapapasok din eh. Ang kailangan namin gawin dyan, hanapin kung sino yung mga involved dyan. Pananakit ng katawan at panghihina. Yan daw ang naramdaman ng 68 anyos na si Ben Landicho matapos di umanong makakain ng peking bigas. Na-ospital din daw ang kanyang anak na nakaranas ng pananakit ng tuhod. Sinuri ng pamahalaang lokal ng Tanawan ang bigas na nabili ni Mang Ben. Parang plastic na natunaw ang mga butil nito nang itapat sa apoy. Pagsasahing hindi pa namin masyadong mahalata yung epekto. Habang tumatagal at na ginagamit namin ng bigas na yan, nararamdaman ko na yung epekto sa katawan namin. Ipinag-utos ni Tanawan City Mayor Antonio Halili na itigil ang pagbebenta ng bigas na tulad ng nabili ni Mang Ben. Sinusuri na rin ng NFA at Bureau of Food and Drugs ang mga sample ng peking bigas. Nang puntahan naman ng mga otoridad ang supplier ng bigas sa Bulacan, itinanggi nitong nagbebenta sila ng peking bigas. Sa Tarlac, nag-inspeksyon naman ang mga opisyal ng lokal na NFA para tiyaking walang peking bigas na ibinebenta sa merkado. Pero hindi lang daw sa mga ibinebentang bigas sa palengke dapat mag-ingat ang publiko, kundi maging sa binibiling kanin sa mga karinderya at kainan. Pinapaalalahanan din natin yung ating mga mamimili na pati yung mga karinderya, kantin, mga restaurant, sine-check din natin yan. So yung mga may-ari ho ng kantin, cafeteria, restaurant, bago kayo bumili ng bigas, maging mapanuri din tayo. Kung nakabili ng hinihinalang peking bigas, agad na tumawag at magsumbong sa NFA hotline. Maki Pulido, GMA News.